Welcome to News 5 Everywhere. Lumabas sa survey ng World Bank na 8 kada 10 Pinoy ang nakaranas umano ng epekto ng climate change. Ang mas nakakabahala, posible raw na mas malalakas pa ang mga bagyong tumama sa Timog Silangang Asya na maaaring magdulot ng mas matinding pagbaha. Ikwento mo, Ina Zara. Sa subdivision na ito sa San Mateo, Rizal, may napansin ang mga magkakapit-bahay. Ang pagbaha na hindi nila nararanasan noon, napapadalas na raw ngayon. Ay, dati po hindi. Nung undoy lang po kami binaha dito. Ngayon lang yan kasi yung ilog parang nasasakal na. Si Alfredo Calumpiano takot na tuwing bubuhos ang malakas na ulan. Minsan na kasing lumubog ang bahay niya sa baha. Sa ngayon pagka maulan, para ang tao nagkaroon ng phobia. Ang pagdami ng mga Pinoy na personal na nakaranas ng epekto ng climate change ang naging laman ng survey ng social weather stations. Dito lumabas na 8 sa bawat 10 Pilipino nakaranas ng epekto ng climate change sa nakalipas na 3 taon. Mas tinamaan daw ang mga nasa syudad kumpara sa mga nasa probinsya. Katunayan, pinaka-naramdaman ito ng mga taga-NCR. Maaalala ang bagyong Ondoy at ang habagat na humagupit noong nakaraang taon lang, parehong namerwisyo ng husto sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, ang matinding ulan at pagbahang dulot nito ay isa lang sa mga direktang epekto ng lumalalang climate change. Kung tumaas ang temperatura sa dagat dahil sa matinding sikat ng araw, siyempre dumadami yung moisture. Kapag nandoon ng bagyo, siyempre lalakas siya. Mukhang matinding paghahanda pa ang dapat gawin ng mga Pinoy. Ayon sa report ng World Bank, madaragdagan ng 4 degrees Celsius ang temperatura sa South Asia at Southeast Asia sa susunod na taon. Ang magiging epekto nito, mas malalakas na bagyo na aabot na parang signal number 4 at 5. Magdudulot din daw ito ng mas matitinding baha. Partikular na tinukoy ng pag-aaral na pinaka-maaapektuhan ang mga kabisera ng 5 bansa sa Southeast Asia, kabilang ang Maynila. Ina Zara, News 5. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.